Pahirapan ang biyahe sa maraming kalsada sa Benguet dahil po sa mga pagguho ng lupa, bunsod ng masamang panahon. At sa Baguio naman, unti-unti nang bumabawi ang mga negosyo sa muling pag-usad ng turismo. Mula sa Baguio, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, mahabang pila at paghihintay ang tinitiis ng mga motorista na dumaraan sa alternatibong ruta dahil sa sarado pa rin Governor Bado Dangwa National Road dito sa Tublay, Benguet. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay, Benguet nang aming datnan bandang alas 3 ng hapon. Ang ilan sa kanila, kalahati hanggang 1 oras nang naghihintay para lang makadaan sa Suyok Pozos Provincial Road na stop and go o salitan lang ang pagdaan ng mga sasakyan. Alternatibong ruta ito matapos isara ang bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road dahil sa landslide. Ang ilan sa mga dumaraan dito, nagbabiyahe ng agricultural products. Grabe ang hirap namin dito kasi pag gusto mong bumalik ulit, wala na. Hanggang bukas na naman. Kasi ang layo. Pag sa Governor, mga ilang oras lang biyahe nyo? Mga 20 minutes siguro. Pero dito sa mas mahabang daan? May 1 oras yata. Ang ilang residente, naglakad na lang. Pag sumakay kami, diyan lang kami bababa kasi doon na kami. Sa basta doon na. Oo. Dahil sarado to? Maglakad na lang. Tuloy-tuloy ang clearing operations ng DPWH. Ang mga bako, naghahakot ang mga lupa na isinasakay sa mga truck. Sa Atok, Benguet, maraming kalsada ang nasira kung kaya't ang ilan ay hindi madaanan sa ngayon. Kabilang riyan ang aming narating kahapon sa Barangay Paway kung saan makikita ang napakalalaking bitak sa kalsada sa Paway-Olis-Bosleng Road. Sa kuha ng Atok MDRRMO, makikita ang malaking uka sa kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Matapos ang inspeksyon, may mga idineploy na heavy equipment ang lokal na pamahalaan para mag-clearing operation sa mga apektadong kalsada. Gayunman, patuloy na nagpapaalala ang LGU na iba yung pag-iingat sa mga high-risk areas. Sa Baguio City, matapos ang ilang linggong pag-ulan, unti-unting bumabawi sa matagal na pagsasara ang ilang negosyo, tulad ng go-kart rental sa Burnham Park. Sabihin natin na sa 40% po, mga ganun po. Kasi po last week ma'am, sobrang sarado po kami ng buong week . Si ulan po ng ulan. Tapos parang sadyang ngayon ma'am, kahit papaano nakakabawi po kami. Parang unti-unti po ma'am. Nakakapamasyal na rin ngayon ang mga turista, tulad ng mag-asawang senior citizen na bumiyahe pa mula Mindanao. Parang malamigan naman kami. Sobrang init sa Cagayan, sa Mindanao. Alam naman natin ang panahon dito talagang malamig, may ulan. May mga balikbayan din at mga galing Pampanga na hindi na raw makansel ang biyahe pa Baguio dahil na-schedule na. Friend group namin, matagal na po din nagkikita after how many years na po. And regardless pa rain or shine, tutuloy lang po namin. Medyo tight na yung schedule namin, so pinasya lang namin yung mga bata dito sa Baguio kasi first time din nila. Pero ramdam pa rin ng mga ilang tindahan ng souvenir ang matumal na bentahan ng mga pasalubong. May isang tindahang binawasan na lang muna ang pagkuha ng paninda. Dati pag ganitong oras na may mga tao na. Ngayon halos wala pa ang taong pumapasok sa pwesto. Pia, sa mga oras na ito ay nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong mahina hanggang sa malakas na ulan na posibleng mas nagpapahirap pa sa clearing operations na isinasagawa doon sa mga kalsada na may landslide. Pia? Maraming salamat, Von Aquino.